Dito sa Aguinaldo Shrine po. Then yung Baldomero Shrine din po. Battle of Binakayan and yung resort po dito, Water Camp. Mayor, ano yung legacy ng Father Leo na gusto mong ipagpatuloy at ngayon na magla-last term ka, ano yung legacy mo naman na gusto mong iwan na maalala ng mga taga-Kawit? Na kahit mahiyain kami, nahirapan kami. Lalo na napakadaming camera nakatutok sa amin. Yung kami po may puso't malasakit sa lahat ng lumalapit po sa amin, sa munisipyo. Yun yung gusto kong maiwang legacy. Actually, ang legacy ni Mayor kalat na sa buong Kawit at sa buong probinsya ng Cavite. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na pagtulong na ginagawa niya, since from birth to death na pagtulong, yun ang ginagawa niya. Kaya tumatak sa isip ng mga Caviteño yung ginagawa niyang pagtulong. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami nagsasabi mga taga-ibang bayan, sana taga-Kawit na rin kami. Para sana all na nabibigyan ng tulong. So yun yung tumatak sa isip ng mga tao sa amin bayan. Mayor, may mga projects ba kayo na gustong i-implement pa or gawin, you know, as like specific structure, specific humanitarian projects po na gusto niyong mabigay pa sa mga kababayan niyo dito sa Kawit? Iyon ba yun? Then, na-remind sa akin ko, consider ng housing project ko. Kasi agent, informal settlers na. Mayor, walang Caviteño na walang sariling bahay. Ang gusto niya lahat ng mga Caviteño magkaroon ng sarili kahit na maliliit lang ang structure. So, yun yung pangarap niya talaga na magkaroon ng pabahay para sa mga Caviteño. At matutupad yun dahil i-donate ni Consigliere. Wow! But may percentage na po ba kayo? Like a ballpark figure of how much people do we need to house? And how do we plan to do that in the next few years? Yeah, yan yung ating. So ngayon may project yung national government. May subsidy rin sila. So ngayon naghahanap kami ng lupa, nililigawan kasi si Jel para baka pwede nyo magbigay sa yung lupa na sa presyong kayang bayaran. Yung families, ilan families tayo? 45,000. No, yung kailangan 2,000 yung naka-ready, ihanda namin ngayon ng mayor. Yes, of course. Because it's a really huge problem din po. No? Ang problema nga dito sa kabaitan nga ni Mayor yung mga informal settler dito sa amin lahat nagpupuntahan. Nakakailang makabetang mayor namin. Ayaw na nila umalis sa Kawit. Kahit meron ng national government na paglalakad nila, ayaw na rin umalis nila dito sa Kawit. Pero may nila po ba na halimbawa po from other city to Kawit, Cavite? And of course, pagka ganun po, medyo may malaking influx of people. It's a little bit difficult to handle that. May mga taga-Imus po, na taga-Imus, taga-Bacoor, meron na papunta sa Marinas. And they were settled here. Oo. Bago meron din kaming mga informal settler na sa mga ilog, bago din ang National Housing Authority na project na paglalagyan sa problema nga, ayaw nilang umalis dito. Ayaw nilang magpa-relocate. Actually, siguro kaya gagawin ngayon namin kayo, dito na lang kami ng pabahay nila. Mga 500 families, meron na mga settlement. Tansa, Naik. Parang near towns. Meron na rin silang housing doon na itira. Balik at balik pa rin sila dito sa bahay ng Kawit. Kasi nga, mas convenient ng pamumuhay dito sa Kawit pag nandito. Sa dami ng nabili ni Mayor, na-spoil yung mga
kaya nila. Totoo yun. Kaya sabi nila, ayaw namin dito. Gusto namin bumalik ng Kawit. Are you planning to like make plebiscite to have the city? To have the municipality become a city? Is that in the nearby future plans? Gusto namin, pero hindi pa kaya na Kawit. Mm-hmm. Comply sa population, Yes, of course. income, and land area. Pero kasi sa inyo kanina, malapit na. Kasi kung para ka maging city, yung land area mo, yung population mo, tsaka yung revenues mo. Ngayon din ng national government, pwede kahit 2 out of yung revenues mo, That's yung population mo, yung malapit na kami. Yung land area namin, 2,200 hectares lang kasi kami. Talagang maliit lang kasi yung kami. Kaya yung revenues, tsaka population, makikita natin na Okay, nag-start ako nung maging councilor dito. Ang budget namin is 114 million a year. But now, nasa 948 million na kami. Wow. Yeah. That's a lot. Nag-start ako sa daddy niya, kay Mayor Tim. Then kay Mayor. Yung mga last time na ni Mayor, si Mangina naman ang pagpapatuloy ngayon. Kasi last time na ni Mayor Angelo, tulad ng nabanggit nila yung housing, tutuloy nila. Siguro mas kailangan natin unawain yung mga taong lumalapit sa atin. Iba-iba kasi ang mga dadaanan nila sa atin. Ama ng bayan na tinutulungan natin sa ating abot. Gusto ko lang din sabihin sa kanila, noong pandemic, di once, di twice, if not thrice, meron mga kababayan kami na dapat luwag ng hospital. Walang pera, walang pambayad. Sabi sa akin ito, sumama sa hospital. Ano mo maghanap bill? Ang bill ng tao, 300,000 makalabas. Sabi sa akin, ano mo pwedeng credit? Pwede ba credit card? Sabi sa hospital, pwede naman po, kaya lang may charge na 1.5. Sabi sa kanya, may charge na 1.5. Sige, go mo na. Binayaran namin yung bill sa hospital, which is 300,000. Para lang makalabas yung mga kababayan namin. Kaya sabi ko sa kanya, Mayor, ako nakikitang mayor na katulong na gumagawa nito. Sabi niya, yun tayo sabi niya. Gusto yung makatulong talaga, madaman ng tao kung ano yung nagbibigay natin. Kasi maraming NGO tumutulong, pero kapos, alam mo, kailangan mo 50,000, Yes. ng 5,000. So hindi pa rin makakatulong. Ngayon, para wala nang problema, mag-bill mo, personal niyang, pera niya gagamit na yun. Kaya sabi ko, kahit siguro governor o congressman, gagawin niya ginagawa mo. Which is true naman. Pero ano magandang bunga yung kanyang ginagawa dahil tumatak sa isipan ng mga kainin. Ang namin, hindi ka pababayan. Kahit nasa kamatayan, tutulungan ka pa rin. Kahit nga walang pera, sabi sa akin, wala na akong pera. Pag gusto mo pahiramin kita, sinibiro ko siya. Hindi, totoo yan. Umalis ng munisipyo ito, wala nang pera, wala naman ng bulsa niya. Sabi niya, okay lang yan, basta itulong natin sa tao. Yun siya, giver. So, yun yung gusto namin pagpatuloy sa Kawit. Which is, gagawin naman ng kanyang mami, dahil last time na nga si Mayor ngayon, kami naman yung magtuloy si Consiala. So, kaya ang Stan AAA ay hindi rin mababago. Kasi yung first name niya ay Army at Aguinaldo. Kaya tuloy-tuloy yung hashtag AAA submission. Mayor, did it give you much pressure to live up to the Aguinaldo meaning, per se? Yes, pressure. Ano kasi, usually, ibang tao, ang tingin ko yan, parang controversial. So, kaya, yung ginagawa namin dito sa napakalaman namin sa Kawit na yung Aguinaldo is mapagmahal sa mga tao, maging mahirap na yun naman. And can last
kung nag-ano na po kayo, are you making to have people come in as a business, like investments per se? May person to contact na po ba sa Kawit Cavite? Sa pagdating naman po sa business, kung meron po mga investment muna po, nilalakad po talaga nila is si municipal administrator po, si admin. Tapos doon po sila nag-uusap po kung ano yung gusto po nilang gawin sa business po nila. Pero pagdating naman po sa mga smaller business, yung mga MSME, yung mga micro small entrepreneurs po natin. Sa PIO po, kasama po si Angelo, ginagawa po kaming nila na program po yung #Kawit Support Small Business. So, dahil pinapost namin yung local business po dito, yung mga products po and services po nila, pinapost po namin sa page ni Mayor kasi ang page po ni Mayor meron po over 500,000 na followers. So, yun pong ginagamit din po ni Mayor yung platform po niya para po mai-promote din po yung mga local business, and hopefully yung mga local business po na yun, hindi lang po sa Kawit magkaroon ng business, and of course magkaroon po sila ng franchise po sa ibang lugar. So talagang ang focus po namin hindi lang po yung mga malalaking investment. As much as possible, we try po na yung mga local businesses po namin muna may angat kasi sila po talaga yung backbone ng economy po ng Kawit. Sobrang dami po na mga nagbi-business po sa Kawit na hindi pa po masyadong maalam sa technology, sa social media, kung paano po i-promote yung business nila. And sa pamamagitan po ng Kawit Public Information Office at saka po yung page po ni Mayor, talagang ginagapan po namin na mabigyan po ng platform yung mga serbisyo at produkto po na tatakawitin. So they can be highlighted. Yun po yung ano po namin. So part din po yun ng tourism po namin kasi the more na business na bumibisita dito sa Kawit, hindi lang po yung mga historical spots po namin, pwede rin po yung bisitahin po yung mga business na yun. So yung mga may coffee shop, galing, tapos yung mga may mga nagbebenta po mismo ng tahong chips na sila po mismo yung umahango mula sa dagat, nabibigyan po sila ng highlight po, and nabibisita din po sila ng mga ano po na, ng mga bibisita po sa Kawit. Alright. Thank you so much po. Thank you. Salamat na yan. Love life question. Bisita po kayo dito sa makasaysayang bayan po ng Kawit. Meron po kami dito Christmas lights na makapagbigay ng parang Instagrammable daw ang diwasang aginaldo namin ngayon.